Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highly Comworks. Kung kayo po mga kaibigan ay baguhan pa lamang po sa ating pong YouTube channel, huwag po ninyong kaligtaan na mag-like ng ating mga videos, mag-share ng ating mga videos, mag-hit ng ating notification bell para po kayo ay ma-notify ho sa lahat ho ng ating pong bagong upload ng mga video tutorial. At pinaka-importante din sa lahat mga kaibigan ay huwag po ninyong kaligtaan na mag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Sa araw na ito mga kaibigan ay babahagi ko po sa inyo kung paano po mag-set up or mag-install ng Microtech na naka-PPPoE po siya mga kaibigan papunta po doon sa ating client. Okay mga kaibigan, tara po at sundan nyo lamang po yung ating pong gagawin. So ngayon mga kaibigan ay pakinggan nyo lamang po at sundan nyo lamang po yung ating pong sinasabi. So nakita po ninyo sa diagram ho natin ay meron ho tayo ditong ISP. Ibig sabihin, ito po yung internet service provider ho natin mga kaibigan. Okay, so ito po yung service provider ho natin na pwede ho natin gamitin: Smart, Token Text, Rocket SIM, Gumo, Globe, PLDT, o kahit ano pong service provider natin mga kaibigan ng ating pong internet ay pwede ho natin gamitin. So ito po yung sample ho natin sa diagram ho natin. Ito naman po mga kaibigan, ito po yung Microtech ho natin na atin pong gagamitin na meron po siyang configuration na PPPoE. So yan po yung Microtech mga kaibigan. Ito po. Ayan. Ayan. Hex po yan. Pwede din po sa Hoplite or ibang model ho ng Microtech mga kaibigan ay pwede ho natin gamitin. Next naman, ito naman pong EFS mga kaibigan. Itong Ethernet Fiber Switch. Ito po yan mga kaibigan. EFS. Ayan. So ito po mga kaibigan, ito pong Ethernet Fiber Switch. Ito po ay non-giga po siya mga kaibigan. Bawat port po nito mga kaibigan ay meron po siyang nakalagay na letra A, 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 B, 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 B. Ayan. So malalaman natin yan mga kaibigan kung bakit may A at saka B po yan. Tapos ito naman mga kaibigan, mga MediaCon po yan, mga MediaCon. Papakita ko lang po sa inyo yung MediaCon mga kaibigan. So ito po yung MediaCon mga kaibigan. Ito po yung forma niya. Okay, kung kayo po yung magtatanong kung ano po, ito po yan. So ang MediaCon, pag bibili ho kasi tayo mga kaibigan ng MediaCon, pares po yan mga kaibigan. Merong A at saka B. Ito, kaya mayroon pong A at saka B dyan mga kaibigan na nilagay ko po. So again, yan po ay mga MediaCon. Ito, nakalinya dito, MediaCon po yan. Tapos ito naman pong nilagay ho natin dito na PPPoE. Yan po yung router na gagamitin natin na meron po siyang setup na PPPoE mga kaibigan. So make sure na kapag gagamit ho tayo ng router, kapag tayo po ay mag-PPPoE, ay dapat meron po talagang features or options for PPPoE yung router na gagamitin ho natin. So yan po yung router mga kaibigan. Sample lamang po. So gaya ho nito mga kaibigan na router na Mercusys, meron pong PPPoE po yan. Okay, so ito naman pong sa gilid, ito po, yan po yung username at saka password na ilalagay ho natin mga kaibigan dito po sa atin pong router. Kasi meron pong PPPoE na options dyan, username and password, kailangan natin to. Okay, para gumana ho yung atin pong router mga kaibigan. Yung dyan, saan po natin i-set up yan? Dito po natin i-set up sa atin pong Microtech na naka PPPoE mga kaibigan. Nga pala, bakit ho tayo maglalagay o maggagamit ho ng PPPoE? Para ma-manage ho natin yun pong atin pong Mbps or speed na atin pong ibigay sa atin pong mga client. Yung internet speed mga kaibigan. Halimbawa, hindi ko pa nalagay ho dito. Halimbawa, yun pong atin pong internet service provider ay meron ho tayong nakukuhang halimbawa mga kaibigan is 100 Mbps. Okay? So 100 Mbps, o meron po tayong 6 na client ho dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So divide ho natin yun sa 100 mga kaibigan. So 100 divide natin sa 6 mga kaibigan. So meron pong 16. O lagay natin mga kaibigan, meron pong 15 Mbps each, yun pong ating client. Para po balanse po yung mabigay ho natin at nang sa ganun ay maiwasan ho natin yung paglalag po ng atin pong internet mga kaibigan. Okay? So 15 Mbps each. Iset natin sa atin pong Microtech. Halimbawa mga kaibigan, naka PPPoE na po tayo. Yun nga pala mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan sa Microtech na naka PPPoE, meron ho tayong video mga kaibigan sa link ho sa ating pong description sa baba ng ating video. Hanapin nyo dyan mga kaibigan para po maintindihan ho ninyo
Nandyan na po kung paano mag-config at paano po mag-setup ng username and password para gagana ho yung atin pong router. Okay? So dito po sa Microtech, dyan po natin isa-set up or maglalagay ho tayo dyan ng mga ma-manage ho natin yung Mbps na ibibigay ho natin sa kanila. Halimbawa, si client 1, bibigyan natin siya ng 15 Mbps kasi 6 nga yung ating client na yun pong punteriya ho natin. So, bibigyan natin sila ng 15 Mbps each. O, ibig sabihin, isa-set up natin yan sa Microtech na 15 Mbps each yung mabibigay natin sa atin pong mga client. So, ganito mga kaibigan. From ISP, na nakaka 100 Mbps, so na-manage ho natin siya sa Microtech. Okay, ginawa ho natin na 15 Mbps each yung ating ibibigay sa kanila. Halimbawa, so ito namang blue, nakita ho ninyo, yan po yung UTP cable ho natin. So ay galing sa ISP, papunta ho sa Ethernet 1 ng Microtech, tapos labas po siya, papunta po dito sa atin pong fiber switch. So, yung fiber switch nga pala maibigan, sa likod po niyan, meron pong dalawang port ng RJ45. Kahit saan po dyan, ay pwede ho nating ilagay. Tapos, ito naman maibigan yung read lines dyan. Yan po ay fiber optic cable mga kaibigan. Iba po yung UTP cable, okay? Kung hindi nyo po alam yung fiber optic, meron din po tayong video niyan mga kaibigan. Ilalagay ko din po sa description ho natin. At saka bisitahin nyo lang po para po maintindihan nyo yung fiber optic cable na atin pong gagamitin. Kasi iba po ito sa UTP cable again mga kaibigan. Sa fiber switch mga kaibigan ay meron po siyang 6 na port mga kaibigan na paglagyan ho ng connector ho ng gagamitin natin mga kaibigan para po sa atin pong fiber optic cable. Meron po siyang A, B, B. Kasi nga po, bakit po may A, B, B? Para magiging pares po yan doon po sa MediaCon na ating gagamitin. Halimbawa, mga kaibigan, ito pong port na ito ay A. Okay? So, papunta po yan dito sa MediaCon B. Kapag A po yung kapag A po yung connection niya, unang connection, syempre, doon sa pangalawa ay dapat B, yung MediaCon ho natin, mga kaibigan. Okay, palagay natin, mga kaibigan, na ito pong first client na natin, ito pong pinakauna, ay nasa 40 meters lamang po yung layo niya. So, gagamitan natin siya ng FOC. Yan po yung gagamitin natin na cable papunta po sa bahay ng ating pong client. So, sa bahay po ng ating client, mga kaibigan, maglalagay ho tayo doon ng MediaCon B kasi A po yung na doon po sa main ho natin. So, MediaCon B, papunta yan sa atin pong, gagamit na naman po tayo ng UTP cable. Siyempre, sa diagram ho natin, idiretso na lang po natin, mga kaibigan. Pero sa actual, andito po yan. Magkatabi lamang po yung port niya sa FOC at saka sa UTP cable. So actually dyan po yan sana, Pero sa diagram, diretso na lang natin maibigan, papunta po yan sa router ho natin na naka PPPoE po, na meron po siyang option na PPPoE. Kung di nyo po alam paano po mag-config or setup ng PPPoE sa client, meron din pong video mga kaibigan na atin pong ibibigay. Bisitahin nyo lang po yung atin pong description again mga kaibigan. Okay? So sa client 1, ang i-insert natin dyan para magkaroon siya ng 15 Mbps. Halimbawa, yung na-set up natin sa Microtech natin dito ay yung username niya is client1. Tapos yung password mo, kayo na po ang bahala. Lagay lang natin na 123456 yung client, yung password niya. So yan yung itatype natin dito po sa router ho natin para po ay gagana po yung atin pong 15 Mbps na galing po sa Microtech mga kaibigan, galing ho dito. So, yan lamang po yung lalabas na speed sa client 1 ho natin. Actually, 14 Mbps lamang po at hindi po talaga sasagad ng 15 Mbps. Nasa 13, 14 mga kaibigan, yan po yung makukuha ni client natin. At ganun din naman mga kaibigan, ito pong si client 2. So, yung main ho natin ay naka A. So, ibig sabihin, yung MediaCon ho natin naka B. Halimbawa lamang, ito po ay nasa layong 80 meters. Papunta sa B, ganun din po yung ating gagawin, katulad din ng client 1. MediaCon, papunta ho sa router natin na naka UTP cable. Tapos, yung username, client 2, then password, 123456. Ganon din naman, 15 Mbps yung makukuha niya. Depende po yan, maibigan ha. Pwede pong 5 Mbps lamang po yung ating ibibigay sa kanya. Depende po yan sa atin. Okay? Halimbawa gusto mo na 10 Mbps lang, yun lang yung ibibigay mo sa client mo.
So ito po yung sample lamang ho natin na 15 Mbps each yung ibibigay ho natin sa kanila. Okay, dito tayo sa pangatlo, A pa din yung main natin na nasa 100 meters away. So ito yung bahay ng client natin, i-MediaCon natin, tapos PPPoE na naka-router. Naka-PPoE mga kaibigan sa client 3. So same pa din yung ating ilalagay dyan mga kaibigan. Okay, so ngayon, ito namang pang-apat na client ay naka-MediaCon or ang main natin ay na B. Ibig sabihin, yung dulo niya is dapat naka-A. Okay? So kung B dito, dapat naka-A yung MediaCon ho natin. Hindi pwedeng B dito, tapos dito naman B, hindi po yan pwede. 50 meters away, so pwede po yan mga kaibigan. Si client 4, so ito na naman yung i-insert natin sa atin pong router. Hanggang sa 6 mga kaibigan, ganun po ang ating gagawin. So napakasimple lang naman po yung pag-setup ng naka-PPoE na Microtech, kung paano po pagganahin din yun pong router ng atin pong mga client. Meron tayong video niyan mga kaibigan kung paano po i-set up yun pong PPPoE para po sa atin pong client mga kaibigan. So kung titingnan ho ninyo ay napakasimple lang naman po ng diagram na atin pong ibinibahagi sa inyo at alam ko pong masusundan nyo po yan kasi napakasimple lamang po. Pero yun nga, kung hindi nyo po alam yung fiber optic cable, paano po mag-splice, mag-connect ng mga connector papunta po dito sa MediaCon, dyan po tayo mahihirapan. Pero kung interesado ho talaga kayo, ay napakadali at napakasimple lamang po mga kaibigan. Ito pong mga fiber optic cable, yan po yung nilalagay sa mga poste, okay? Tapos, ang tanong ho natin ngayon, paano po pag yung pong client ho natin ay hindi na po magbabayad, ano? Kasi 2 months na siyang hindi nagbabayad. Siyempre mga kaibigan, simple lang naman, pupunta ka lang sa main mo, tanggalin mo. Ayun, wala na siyang internet. Hintayin mo na magbayad tapos ibalik mo ulit mga kaibigan. Hindi mo naman kukunin yung MediaCon at saka router kasi nga po bayad na po yun. Halimbawa sa client 1, yung singilan mo is 5,000 yung installation, no? Kasali na doon yung mga gadgets na gagamitin. So hindi ka na po lugi doon, ano? Kung mag-back out man si client 1, ay hindi na po yun problema kasi bayad na po yun. Sa kanila na po yan, ano? Pero ngayon nga, wala na po silang internet kasi nga, pinutol mo na sa main mga kaibigan. So, ganun lang po siya kasimple mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, kung magtatanong ho kayo kung saan ho tayo bibili ng fiber switch, Microtech, router na ating gagamitin, meron ho tayong link sa baba na atin pong iiwan ho sa inyo at piliin nyo lamang po, bisitahin nyo at dyan po kayo bibili kasi yung mga link na yan mga kaibigan ay mga legit store po yan, hindi po kayo mas-scam sa mga store na po yan mga kaibigan na ibibigay po natin sa inyo. Kung kayo man po mga kaibigan ay mayroon pa pong katanungan ay mag-iwan lamang ho kayo ng tanong dyan po sa comment section natin mga kaibigan at kung may pagkakataon, may panahon ho tayo na ma-replyan ho kayo ay pwede ho nating masagot yun pong katanungan ho ninyo mga kaibigan. Pero hindi po 100% na ma-replyan ko po kayo kaya ulit, pasensya ho talaga mga kaibigan. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag pong kaligtaan na mag-like ng ating video, mag-share ng ating mga videos, at saka mag-hit ng ating notification bell para po kayo ay ma-notify sa lahat po ng atin pong mga bagong i-upload na mga video tutorial mga kaibigan. At importante din sa lahat mga kaibigan na huwag pong kaligtaan na mag-subscribe sa atin pong YouTube channel. Yan lamang po sa araw na ito mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.